Yes, good morning, church. Good morning. Morning. Batiin niyo po ang inyong mga katabi. Good morning. Hello. Happy Sunday. It's good to be in the house of the Lord. Amen. At tayo po ay talaga namang blessed. As usual, kayo ba'y sanay na sa salitang blessed? Or greatly blessed? Amen. Sino dito naniniwalang blessed po sila? Greatly blessed and highly favored. Amen. Sabi nga po ng Biblia, even though the world is getting darker and darker, nagdidilim ang mundo sa samot-sari masasamang balita. But do you believe that today, patuloy po magliliwanag ang ating mga mundo dahil po sa mapapakinggan nating salitaan ng Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating special guest. Nahulaan niyo na po ba kung sino yung ating speaker for today? Hindi pa rin. Naku, wala kayong libreng chicharon. Palaisipan. Well, sa mga kaibigan po natin, nanonood online, welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Duhot. At sa ngalan po ng bumubuo na ating church, we welcome you. At sa mga naghahanap po ng church, we would like to invite you. Kami po ay matatagpuan sa Unit 114E. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At gusto po namin makapiling kayo live kasi iba talaga yung merong corporate anointing kapag nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. So sa ngalan po na bumubuo ng Solution Grace Church, we welcome you. Pwede ba nating palakpakan sa ating pag-welcome sa ating mga online viewers? At salamat din sa ating praise and worship team sa panguna ni Kuya Abes. Of course, salamat din kay Kuya Gab at kay Ate Arian. At sa lahat ng media, personal na meron po ang SGC. Parang ang dami, ano? Alam niyo, konti lang po ang media natin pero napakahuhusay dahil po sa biyayaan ng Panginoon. At salamat dahil tayo po ay pinagsama-sama today. Hindi ko na papatagalin dahil ang atin pong, hindi ko masabing surprise guest speaker eh. Special guest po natin because siya po ay talagang hindi regular. Special siya talaga. And we're hoping na maging regular na natin siya mapakinggan. Amen. Hindi lang special, regular pa. Kasi sa mga restaurants, pag regular, di ba, mahinang klase. Pero dito, special muna ang dating. Tapos magiging regular na. O, di ba? Sa mga gusto maging regular siya, palapaan natin ang Panginoon. And as we celebrate actually hindi Father's Day, Father's Week. Kasi haba ng celebration natin. Tatapusin natin, Father's Month pala, Father's Month. Kasi tutuloy ko pa yung message natin last Sunday. So welcome po natin ang mensahero ng Diyos in the person of Brother Joel Brayo. Amen. Yun. Na masyado ako na-challenge dun sa regular tsaka special. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Excited na po tayo? Kami po excited kasi this is our first time na 2 consecutive Sundays kami na na-attend sa SGC. At sa mga online viewers po natin, well, tama po si Pastor, iba yung nandito sa site. Iba yung may fellowship, yung intimacy nandito, yung talagang tawanan. Kaya in-invite po namin kayo dito. In-invite namin, Parang regular talaga na. But anyway, kami po natutuwa. And personally, myself, na kami po ay nakakasama at kabilang sa Solution Grace Church. Though, yun nga, medyo may commitment pa kami doon sa North Sagaray, kaya nagtitimbang-timbang pa. But nonetheless, alam ko po yung ating focus ngayon, sa ating June's celebration is the fatherhood of God. Kaya tayo muna po ay pumigit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, hallelujah, kasama po yung mga nanonood sa amin online. We thank you, Jesus, Lord God, for our lives, O God, na puno talaga ng blessing. We have seen, and not just seen, but experienced, Lord God, your love in our everyday's routine, Panginoon, saan man kami pumaroon, eskwela man, trabaho. Andun ka, Panginoon.
going ahead of us, Panginoon. Hindi ka namin naunahan. But what we have seen, Lord God, hallelujah, is your goodness, Panginoon. Yung likod mo, Panginoon, dahil ikaw yung nasa unahan namin palagi. But ganun pa man, Panginoon, you are our pillars of cloud and pillars of fire, Lord God. Hallelujah sa aming mga buhay. Salamat ng marami, and as we go along, Lord God, hallelujah, discussing, Lord God, or speaking, Lord God, of your fatherhood, Lord God, in us. Dalayan ko, Ama, na ang bawat isa ay mapagpala, Panginoon. As we, yes, O God, spend, O God, the next hours, Lord God, of our fellowship. Maraming salamat, Ama. Purihin ka't lulatiin. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Series po yung ating naging usapan, no? Through pastor. And I believe yung kami po I witnessed last week kung paanong I believe lahat tayo umiyak eh, di ba? May mga nakita ko nagpunas ng luha at hindi na-contain yung joy na malaman ano ba yung ginagawa ng Diyos natin bilang Ama sa atin sa araw-araw. Ewan ko kung may nakakita rin sa akin na nagpunas din ako ng luha. Nagalis ako ng nagalis ako ng salamin at hindi ko mapigilan din. Dahil na-feel ko talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. And ito po yung ating pag-uusapan din. Tutuloy po lang natin. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan is key to God's inheritance. Ano nga po ba yung susi doon sa inheritance ng Panginoon sa atin? At ano ba inheritance na to? Excited po ba kayong malaman? Kasi nung pinag-aaralan ko po ito, actually si Abes, na finalist na parang 4 na beses naming binago yung deck. Kasi habang nire-review ko yung message, lumalalim at sabi ko, kailangan maisama to okay, para malaman ng bawat isa. And sa mga online viewers po natin, it is my prayer na this moment ay makita nyo rin po yung kahalagahan ng pakikinig sa salita ng ating Panginoon and how we can receive God's inheritance. So, ang question po natin is very obvious. Ayan, tingnan po natin. Okay? Sabi dyan, am I qualified to receive our Father's inheritance? Tayo po ba ay qualified talaga na ma-receive yung Father's inheritance? Well, kung meron po sa ating mga kasama sa online na maari first-timer nyo po na makasama po namin, mag-stay po kayo at tingnan po natin. Kasi napakadaling ma-receive ang inheritance na to. But of course, ito kasi ay para lamang sa mga anak ng Panginoon, anak ng Diyos. At masabi nyo, parang yung statement na anak ng Diyos ay, hindi ba ako anak ng Diyos? Makikita po natin. Okay? So, obvious na lahat po ng nakareceive sa Panginoon, as John 1:12 says, meron po tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Binigyan po niya po tayo. But tingnan po natin, may mga series ng mga passages na tayo po ay titingnan. Okay? At i-lead ko po kayo sa una yung Ephesians 1:3. Tingnan po natin. Okay? Nasa screen po natin, sabi dyan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Okay? Ano po sabi dyan? Some? No. Yeah, thank you. Okay? But ang sabi dyan ay every spiritual blessing. Lahat po yun. Okay? Ay ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? Sabi ni Apostle Paul, si Apostle Paul nagsulat dyan. But ang sabi niya, sinishare niya yung kanyang experience sa mga mambabasa kagaya natin. At sabi niya, Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Okay, sabi dyan, who has blessed us. Sino nag-bless sa atin? Jesus Christ. Okay? So, with every spiritual blessing in the heavenly places. Okay? Patuloy po tayo. Mamaya po, tingnan natin yung mga dyan. Okay? Sa verse 4 naman, sinabi din dyan, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame
before Him in love. Okay? Ang tanong ko po, meron po tayong gagawin? Meron po ba tayong gagawin? Okay? Sa ating mga buhay, para maging holy and without blame? Ang sabi po sa verse is, He chose us. Okay? Siya po ang pumili sa atin. Siya po ang gumawa ng paraan para po tayo ay maging holy and without blame. Okay? Holy and without blame. Okay? Before Him in love. Patuloy po tayo. Sabi diyan, sa verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Sa verse 5, pinapatunayan po diyan, okay, na ang Diyos, si Jesus Christ, ginawa niya tayong holy and without blame with good pleasure of His will. Natutuwa po siya na ginawa niya po tayong banal at walang kapintasan, walang blame. Okay? And again, okay, wala pong prerequisite sa ating mga side ang ginawa ng Panginoon na yun. But siya po ang nag-choose, siya po ang pumili sa atin. Siya po ang gumawa ng way via His finished work on the cross. Okay? To make us holy and without blame. Good pleasure of His will. Okay? Di ba ang ganda pong isipin? Ang sarap pong isipin na kagalakan pa pala ng Panginoon na tayo po ay banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Natutuwa po siya na gawin yon. But marami mga Christians, okay? Sabi ng isang kanta kanina, thank you Lord for saving me. Di ba? Yun ang thought ng kanta. Maraming mga Christians ang pagkaraang maging ma-receive ang Panginoon, kala nila na-save lamang sila. Hindi nila ma-enjoy yung life. Sabi ko nga po, nag-post ako kagabi, sabi ko doon, we have to enjoy our life, not to endure it. Okay? So, kailangan natin ma-enjoy. At mamaya makakita po natin, ano ba yung mga reasons, bakit pwede ako mag-enjoy sa buhay? Kahit ang daming problema, lahat po tayo, di ba? Kung titignan po natin yung mga nagdaan nating buwan, even days siguro, ang daming mga challenges. Ang daming mga problema, tatrabaho ka man, estudyante ka man. Even nasa bahay man eh. Okay? Hindi mawala yung problema. Pero, kailangan nating enjoy dahil may reason. Okay? Kailangan nating enjoy ang ating buhay dahil po may reason. Okay? Verse 6, sabi nito, the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the beloved. Okay? Again, ang sabi po dyan, okay, He had made us accepted in the beloved. Hindi pa rin tayo eh. Wala pa rin tayong, kumbaga sa ano, action o requirement sa atin ng Panginoon. Kundi, sabi dyan, si Jesus Christ pa rin ang gumawa ng paraan para tayo maging accepted. At yung accepted na word dyan, yung charito. Okay? From the Greek word, charito. At ang sabi po dyan, greatly blessed and highly favored. Nagkaroon na po ba tayo ng mas malalim na kumbaga sa ano, na-accept na po ba natin yung word na tayo ay greatly blessed at highly favored? O parang dumadaan lang sa ating mga, palagi, sa mga isipan natin na ganito yan, pero okay lang. Parang walang dating sa atin. Pero tayong mga Christians, tayong mga nag-receive sa Panginoon, okay, tayo po ay greatly blessed and highly favored. Hindi lamang lip service po yan. Kailangan po natin ma-realize. Kailangan po natin tayo mismo tumanggap na tayo po ay greatly blessed and highly favored sa Panginoon. And again, maraming mga Christians na akala nila ang naging acceptance ganito eh.
tinanggap nila ang Panginoon at after nilang tanggapin, kailangan nilang gumawa ng mga bagay para maging accepted sila sa Panginoon. Nakakalungkot na ang nangyari yung kanilang journey sa Christian life nila, yung salvation is me and Christ. Palagi. Na may condemnation, merong guilt na kapag hindi nagawa yun, sabi natin, dati ganun po kami. Kapag hindi na nakapagbasa ng Bible, of course, kailangan natin magbasa ng Bible. Pero hindi yung type na mechanical na kailangan sa ganitong oras, ito yung pagbabasa ko ng Bible. Hindi eh. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi dapat tayo mag-guilty kung yung oras na hindi natin nasunod. Okay? But of course, ang desire natin is to know God deeper. To know God than yung magkaroon tayo ng knowledge, Panginoon, na iba yung knowledge natin sa Kanya kahapon at ngayon. And we can find it via devotion, reading His Word, ang Bible. So, sabi po dyan, okay, we are greatly blessed and highly favored in the beloved. Maganda yung sinulat ni Apostle Paul, hindi Jesus Christ ang sinabi niya. Di ba? More intimate eh. In the beloved. At sino pong in the beloved? Ang ating Panginoong Jesus din po yan. Okay? So, He made us accepted. Okay? Yun yung truth na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin is to rightly believe na nung namatay siya sa cross, okay, ito yung kanyang ginawa sa atin. He made us accepted. Okay? Past, present, and future. Of course, may metanoia, no? Yung repentance. But then, nagre-repent tayo, okay, because we know na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Tayo po ay, yun nga, accepted tayo sa Panginoon. Dahil, alam natin, destructive yung behavior ng mga pagkakasala natin. Kaya, nagkakaroon tayo ng metanoia, nagkakaroon tayo ng repentance sa Panginoon. And it's my prayer, no, today. Sabi nga, kagabi, nung nag-pray ako, sabi ko, Panginoon, let there be metanoia. Kung dati, yung mga pumasok sa iglesia ngayon, okay, yung mga nakikinig sa amin, nanonood, is may fear, may condemnation, may guilt. Sabi ko, Panginoon, after nung sermon, okay, yung mga tao na to, yung mga kapatiran namin, ay magkaroon ng metanoia na paglabas nila sa church, kaya encourage na sila, wala nang guilt, wala nang fear. Okay? So, yun po ang ating prayer. 7, isa pa dyan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Again, okay? Ang lahat po ng burden ay nasa Panginoon. Okay? Ang tangi nating gagawin is to accept Him as our Lord and Savior. Sa mga kaibigan po namin, nanonood, okay? Yun po yung nire-require lamang sa atin ng Panginoon. Na i-accept siya sa ating mga puso bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Verse 8, sabi dyan, which He made to abound towards us in all wisdom and prudence. Okay? We have the wisdom and prudence ng Panginoon. Okay? Sabi nga po, we don't have the spirit of fear, but of spirit of power, of love, and of sound mind. Okay. Nasa atin po yun, mga kapatid. Kung kailangan natin ng wisdom, we can ask Him. Okay. Lalo na yung mga nasa valley of decision, sabi nga. Very personal ang approach ng ating Panginoon. Okay?
9 and 10, sabi dyan, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure which He purposed in Himself. 10, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in Him. Okay? So yung passages po na to, okay, is pinapaalam lang sa atin ni Apostle Paul yung mga blessings ng ating Panginoon na tinalagan niya sa atin nung tayo po ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon. Okay? At tingnan po natin, no? By summary, okay? Ito po ating mga blessings. We are blessed with every spiritual blessing. Okay? Tandaan po natin yan. Then, we are holy and without blame. Predestined to adoption as sons. Jesus made us accepted in the beloved. We have redemption and forgiveness of sins. Okay? So, yung pong mga blessings na yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At dyan po tayo natatapos. Hindi, introduction pa lang po actually. Nag-lay lang po ako ng foundation dahil kailangan nating tignan yung ating mga nararanasan kung ano nga ba ang purpose nito. May purpose ba talaga ang ating buhay? Am I qualified to receive our Father's inheritance? Okay? Well, of course, sabi ko nga po, obvious na tayo po ay qualified. But, tingnan po natin, may mga pagkakataon o may mga Christians na nami-miss yung inheritance na ito na galing sa ating Ama. At ito po yung ating, dito po tayo magpo-focus ng ating pag-aaral para hindi natin ma-miss yung inheritance ng ating Ama. So verse 11, ito po yung focus natin. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works, sabay-sabay po muna natin basahin, all things according to the counsel of His will. Okay? Again, sabi po dyan, binigyan tayo ng inheritance ng Panginoon. At pag-usapan po natin ano yung inheritance na to na hindi natin dapat ma-miss sa ating mga buhay. At again, sabi dyan, predestined tayo according to the purpose. May purpose ng Diyos. Okay? Sa ating mga buhay. Hindi ka tinawag ng Panginoon para lamang ma-save. Amen po ba? Okay? Sa mga online viewers po natin, hindi tayo tinawag ng Panginoon para lamang sabihin na na-save tayo from hell. Pero may purpose ang ating buhay. Kasi kung na-save tayo, baka kinuha tayo lahat ng Lord. Para hindi na tayo mawala sa kanyang piling. Pero bakit tayo na nandito? Sabi nga po nung second Sunday ba yung pastor? What am I living for? Okay? Ano bang purpose? Na-discuss na po actually doon. Pero tingnan po natin, okay, kung ano ba ang purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. Kalabitin nyo nga po yung tabi natin, ikaw may purpose ka. Bakit ka narito? Okay? Yan. Kami po, every time na pupunta rito, may metanoia po actually sa aming family. Okay? Nababago yung aming boring life. Pagdating dito, tawanan. Okay, andun yung fellowship, kainan. Hindi nawawala. Kaya kung yung mga viewers namin, join kayo para makita nyo si Kuya Gio, paano tumawa, mag-encourage. At lahat po na nandito, actually, nabibless po talaga kami. Pag nandito po kami, actually. Kaya may purpose po ang bawat nangyayari sa ating buhay. Huwag po tayong mawala ng, kala natin, wala na tayong purpose. Tumatin lang tayo sa church every Sunday, then lalabas, tapos atin sa trabaho, sa eskwela. Pero lahat po may purpose. Okay? Yan. Tingnan po natin. Yung Ephesians 1:11 na to, binanggit din po, or meron ding parang same thought, okay, na nasulat doon sa Romans 8:28. Okay? Tingnan niyo po dyan, sabi dyan, and we know that all things work together for good to those who love God
to those who are called according to His purpose. Yan. Okay? We are called according to His purpose. At sabi dyan, we know that all things, so ibig sabihin, pati bad things, pati traffic, pati baha, okay? Pati ano pa, mga problema, even ang sickness. But mind nyo mga kapatid, hindi po to galing sa Panginoon. Ha? Hindi po galing sa Panginoon ang sakit at karamdaman. Hindi po niya kayang ibigay sa atin yan kasi mahal niya tayo. Mga kapatid. But again, sabi dyan, all things, bad and good things, work together for good. Okay? Para po sa ating kabutihan. Okay? Pag po may nangyaring problema, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, yun na lang po yun sa kanila. Sabihin nila, maraming mga rants sa social media, ayoko nang mabuhay kasi ganito. Ang problema ko. Mga kapatid, dapat hindi nanggagaling sa atin yun. Yung mga ganong statement. Okay? Sabi, ang init naman sa Pilipinas. Okay? Baka may purpose ang Lord. Bakit mainit? Tingnan natin. Okay? But sabi dyan, at ang isa pa mga kapatid, gusto kong pansinin natin yung unang statement, we know. Kasi marami sa atin, of course, Brother Opet, Brother Joel, lahat nagkakalakip-lakip, pero hindi consciously nasa ating mga hurt. Sinasabi lamang natin yan, parang lip service lang, parang nasulat sa Bible eh. Pero ang sabi dyan, kailangan purposely, alam natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabutihan. Amen po ba? Nakuha niyo po yung gusto kong i-point out. Kailangan makita natin, matanggap natin na kahit may baha, okay? Kahit merong na-late tayo ng konti, wag naman habitual. Okay? Kami po ay north to south palagi. Okay? At minsan baka daw overspeeding kami kasi lagi kaming on time. Quote and unquote. But anyway, may mga pagkakataon. Ako po dati, nung nasa office ako, maraming, lalo na yung magre-report ka sa mga bosses, okay? Na may mga pagkakataon na nasa daan pa ako, andun na sila. Pero pagdating doon sa sa meeting place, sa boardroom namin, well, may mga ranting na pala. So, nasave ako sa ranting. Parang gano'n. Di ba? Practical. Pero, yun nga, lahat po ng mga bagay nagkakalakip-lakip para po sa ating kabutihan. At kailangan po nating consciously sabihin na we know. Amen po ba? So, mula po ngayon, kapag may mga bagay na nangyari sa atin, tingnan po natin yung purpose. Baka may purpose ang Lord eh. Nagagalit ka dahil na-traffic ka pala, hindi natin alam. Baka yung sinasakyan mong jeep or bus, yung pala yung dapat mabangga. Hindi natin sasabi pero may mga pagkakataon na hindi natin alam na yun nga po, yung mga bagay na ganun ay may purpose bakit nangyari. Kaya po, nagkakaroon tayo ng bago-bago ng stand kapag alam natin na ang mga bagay ay nangyayari dahil sa ating kabutihan. Okay? Sabi nga po namin, ang Mrs. Kasadi, nung na-realize namin nangyari kay Moses, di ba? Yung kanyang kasama from out of Egypt, ilan na halos yun? Almost 3 million na mga reklamador, nag-rant, bakit ba nilid mo pa kami sa wilderness? Tapos si Moses nag-iisa. And then, pagdating doon sa Red Sea, nandun yung Red Sea, wala siyang masulingan na, no? Tapos nasa likod nila yung mga galit na mga Egyptian armies. So, hindi ba yung mga pagkakataong gano'n, minsan nangyayari sa ating buhay, na sana, bakit ba andito pa yung problema na to? Bakit ba hindi na lang alisin? Siguro si Moses sabi niya, bakit ba Panginoon,
kahit 1,000,000 ng layo namin, sana hinati mo na yung Red Sea. Para hindi na ako kinakabahan. Para hindi na ako natatakot. Minsan ganun po tayo. Aminin man natin at hindi. May mga pagkakataon na yung problema hindi natin kayang i-handle. Pero, yun nga po, sabi nga po nung ating pag-aralan, okay? May purpose. Merong mga ginagawa ang Lord. Bakit nandyan? At tignan po natin, patunayan po natin sa life ni Joseph. Okay? Ano po nangyari kay Joseph? Gusto ko po siyang ipakita na ito, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip. At ito po yung story ni Joseph. Si Joseph po, alam naman po natin no, sa Genesis, lalo na 39, ano po yung kanyang story. Nainggit sa kanya yung mga kapatid niya. Okay? Meron, actually, 12 sons sila ni Jacob. Okay? From Abraham, then si Isaac, then si Jacob and Esau. And si Jacob, 12 yung kanyang naging anak. At isa dun si Joseph, actually, pangalawa sa bunso. At nainggit yung 11 sa kanya. Oh, hindi. 10 lang dahil si Benjamin. Wala pa nun. Doon pa man, nainggit na sila. At anong ginawa sa kanya? Okay? Muntik na siyang patayin. Ang sabi lang ni Ruben, wag na, itapon na lang natin sa pit. Okay? Sa hukay. And then, doon sa hukay, okay? Nandun siya. At narinig niya yung mga kapatid niya na overnight. Nagkakantahan, kumakain siguro, siya doon, umiiyak, at nagugutom. At tayo po may mga fit din sa ating buhay. May mga pagkakataon na kala natin nag-iisa tayo. Kagaya ni Joseph, siguro, andun yung lungkot talaga na bakit ginawa sa kanya yun ng kanyang mga kapatid. And then, to make the long story short, binenta siya sa mga Ismailites, then nakita siya ni Potiphar. Okay? At si Potiphar, inaccept siya sa kanyang bahay. And then, pagkaraan nun, ano pa nangyari? Inakusahan siya ng rape naman nung asawa ni Potiphar. At ang nangyari, nakulong siya, napunta siya doon sa butler tsaka doon sa baker ng hari, ng Pharaoh. At dahil doon, okay, fast forward tayo, 40 years old na siya, anong nangyari? Siya na yung pinaka ma-impluensyang tao sa Egypt. Okay? So, anong gusto kong pakita sa inyo? Sa story ni Joseph, nakita natin na hindi lahat sa ating journey ay better process. Okay? Ang dami nating problema, mga kapatid. Kami po, ng aking may bahay, ang dami po na yung problema. At may mga pagkakataon talagang umiyak kami sa Panginoon. But andun pa rin yung andun pa rin yung provisions ng Lord kung paano niya tayo isa-save. Paano niya tatawid yung ating situation. Kasi talagang, alam niyo po, ang pinakamaganda sa grace, napaka-personal nung pagkilos ng Panginoon sa mga taong nag-embrace doon sa grace. At ito nga po yung prayer natin, no, na inaakusahan tayo na prosperity gospel, hyper grace. Pero hindi po yun ang gospel na ating niyakap. Ang niyakap po nating gospel is yung grace. And with grace comes the prosperity and health. Okay. Yun po talaga yung totoo doon. Okay? And again, mabalik tayo kay Joseph. Kung titingnan po natin, sabi nga po dyan, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Sabihin nyo nga po, ganito po sa gawin natin. Sabihin nyo po yung name ninyo. At sabihin natin, for example, I am Joel Rayo. I am successful because Jesus is in me. Sige nga po, try natin. Consciously sabihin po natin, ready, go. I am Joel Rayo. I am a successful man because Jesus is in me. Yan. Dapat, ano kayo convince. Baka sabihin nyo lang, pinasabi ni Brother Joel Dapat, hindi. Dapat,
convinced tayo na we are successful. Ano man ang mangyari. Kasi si Joseph, that time, hinubaran siya. Okay? Nandun siya sa marketplace, ibinebenta. Pero ang declaration ng Bible, he was a successful man. Wow. Maaari sa ating buhay ngayon, parang wala yata akong bilang. Parang kakain, matutulog, wala lang. Pero hindi niyo po alam. By Jesus Christ, you are a successful man. Hallelujah. Okay. Pero tingnan po natin, bakit ba naging successful man si Joseph? Balik po tayo sa kay Abraham. Kasi makikita po natin dito, okay, yung blessing na tanggap ni Abraham at paano siya nagsalin-salin hanggang makarating kay Joseph. Okay? Tingnan po natin, sabihin natin, marami akong pasaway ako. Marami akong kabiguan. Dati akong ganito, dati akong ganyan. Okay? Magtatanong tayo, qualified ba ako sa inheritance ng Panginoon? At tingnan po natin, no? Si Abraham, ano po ba yung na-receive ni Joseph na blessing? Again, si Abraham, doon po sa Genesis, tingnan po natin. Genesis 12. Okay? Ganito po nangyari. Si Abraham, binilas ng Panginoon. Babalik po tayo dyan. And then, pagkaraan ni Abraham, dumating si Isaac. Okay? Pagkaraan ni Isaac, si Jacob, tsaka si Esau. And then, yun nga sabi ko ngayon, si Joseph at yung iba pa niyang mga kapatid. Paano nagsalin-salin? Sabi dyan, Genesis 12:1, sabi dyan, now the Lord has said to Abraham, Abraham pa po, hindi pa po siya Abraham. Abraham pa ang pangalan niya. Get out of your country, from your family and from your father's house, to a land that I will show you. Okay? So yun yung malinaw na utos kay Abraham. Sa verse 2, sabi dyan, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Sabi niyo po sa katabi niya, you shall be a blessing. Come on. Yeah. Kailangan may kausap kayo. You shall be a blessing. Pero, titingnan ni Abraham, sabi niya, paano ako magiging, how you gonna make me a great nation? Eh, wala naman akong anak. Kaya wala akong takapagmana. But alam po naman natin ang history, dumating si Isaac. But then sabi diyan, I will bless you and make your name great. And you shall be a great nation. Okay? And you shall be a blessing. Verse 3, sabi diyan, I will bless those who bless you. Ito po yung inheritance natin. I will bless you, those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Claim po natin yun, mga kapatid. Okay? Na-realize niyo po ba, kami po maraming beses, alam ko hindi nakakataon to, yung papasok sa restaurant, tapos walang tao, kayo lamang. Mamaya, ang dami ng kasunod. Sabi nga namin mga asawa, kasi alam natin, dala natin yung blessing ng Panginoon. Kaya tayo man po ganun. Yung po inheritance natin sa Lord. Sabi dyan, in you, all the families of the earth shall be blessed. Okay? At i-claim po din natin yung ating mga blessings na tanggap sa Panginoon. Nag-multiply yan. Okay? Through us. Tayo po yung vessel. Okay? Tayo po yung pipeline ng Panginoon. Okay? At ito po yung natanggap ni Joseph. But then, tignan pa rin po natin, okay, paano to na, no? Nung dumating si Isaac, okay, si Abraham, nagsinungaling pa yan kay Abimelech, di ba? Nakasabi niya si Sarah ay kanyang pinsan o kapatid lamang. Pero asawa. Si Isaac, na-bless. Paano niya na-bless? Through laying of hands and words. Okay? Napaka-importante po yung word natin. Napaka-importante po na we just speak life. We just speak blessing sa mga anak natin. Okay? Hindi tayo nagsasalita ng kung ano man, ng mga bad things. Okay? Take
no thought saying. Okay? Na-realize niyo po ba yung verse na yun? Nasabi ng Panginoon, huwag kang mag-iisip at tsaka mo sasabihin. Kasi ang enemy po natin, ang kalaban po natin, Satan, hindi po siya makakaalam ng iniisip natin kung hindi natin sasabihin. Okay? Yung fear po natin, hindi niya alam yan. Yung pangamba natin, anxiety natin, hindi niya alam yan until buksan niyo po yung bibig niyo at sasabihin, tatakot ako dahil sa ganito. Okay? May sakit ako dahil ganon. Okay? But then, yun nga po, through words at laying of hands. Okay? Paano nangyaring laying of hands? Kagaya po ni Jesus Christ, yung sa feeding of 5,000, di po ba? Binless niya yung 5 loaves of bread and 2 fish. Okay? So I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Hindi po tayong gagawa. Nung po tayo nag-receive sa Panginoon, ito na po yung kondisyon natin sa Kanya. Ito na po yung ating buhay sa Kanya. Kaya po, yung mga wala pa sa Panginoon, yung mga kaibigan namin na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, sa kanilang puso bilang Panginoon sa kanilang tagapagligtas. Kapag ginawa niyo po yun, ito rin po ang magiging inheritance ninyo. Ito rin po magiging buhay ninyo sa Panginoon. Kaya nga po, si Jacob, ang maganda rito, tingnan niyo po kapag dumating ang blessing, okay, hindi ka muna good person bago ang i-bless ng Panginoon. Kundi, nandun na po yun. Ang nangyayari, na-receive natin ng blessing at yung blessing na yon ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong maging mabuti. Or sabi nga po yung i-work out na natin yung ating salvation. Okay? Kita mo si Jacob. Si Jacob, nandaya. Di ba? Actually, ang kanyang mula nung na-receive niya ang blessing kay Isaac, nagsinungaling na siya. Pero bakit siya pa rin yung naka-receive ng blessing na to sa Panginoon? Okay? Bakit si Isaac, ginaya si Abraham, nagsinungaling din siya about kay Sarah. Rachel. Okay? But then, bakit si Isaac ay naka-receive ng blessing ng Panginoon? So, again doon sa Ephesians, hindi tayong gumawa nun eh. Nung tinanggap natin ng Panginoon, ang Diyos, by His grace, okay, ang nag-work out noon para po sa atin. Okay? Sa Proverbs 10:22, okay, mag-jump na po tayo, sabi doon, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Pansinin po natin, sabi diyan, blessing, hindi blessings. Hindi mo ba nga nagtaka? Bakit singular? Okay? The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Yung blessing of the Lord, ito po yung blessing ng Panginoon kay Abraham. At tignan po natin, ang sabi dyan, yung pangalan ng Panginoon, ng Diyos, ay Lord. Hindi po Elohim. O hindi God the Creator. Okay? Kundi, ang sabi po dyan, the blessing of the Lord. Lord, it means the covenant-keeping God. So kung ano man po yung binigay niya sa atin, kinikip niya yon. Kaya nga po, from Abraham hanggang ngayon po, tanggap natin yon. Bakit? Sabi nga po sa Bible, we are the seeds of Abraham. At nasa atin po yun. Kaya, let's rejoice na sabihin natin, wow, I'm so greatly blessed. Talaga. Dahil nasa atin po yun. Okay? Kaya nga, sabi diyan, the blessing of the Lord makes one rich. Okay? Pinagyaman na tayo ng blessing ng Panginoon. At kung titignan po natin, i-picture po natin si Abraham, napakarami niyang cattle and sheep. Okay? Ang dami niyang mga manggagawa sa kanyang bukid. Okay? Napakayaman ni Abraham. At nagpakasalin-salin yun, okay, kay
kay Isaac, kay Jacob, and even kay Joseph. Mamaya po, tingnan po natin. At sabi dyan, and he adds the sorrow with it. Ang sorrow po ay hindi galing sa Panginoon. Okay? Ang kalungkutan po ay hindi niya bigay sa atin. Sabihin ba, sige, ang saya-saya mo ngayon, mamaya-maya, palulungkitin kita. Hindi po ganun ang Panginoon. Okay? Hindi po galing sa Kanya ang sorrow, ang kalungkutan. Okay? Tandaan po natin, Proverbs 10:22. Ito po lagi namin dinideklara. Nung na-realize ko po ito, bakit ba blessing lang? Tapos nung binalikan ko po yung story ni Abraham. Kasi nangako ang Panginoon. Isa lang ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Yung inheritance sa Genesis 12:3. I will bless you. Okay? And you shall be, what? Blessings to the families in the earth, for that matter. Okay? So, back po tayo kay Joseph. Okay, yun nga po. Ang daming ibig sabihin, nasa atin ng blessing. Hindi naman po ibig sabihin na wala ng kalungkutan, na maranasan tayo, wala ng problema. Okay? Na maranasan tayo. Though, sabi nga natin, hindi ito galing sa Panginoon. Pero tingnan po natin si Joseph. Yung pit po minsan natin, yung pagkakataon na parang ang feeling natin nag-iisa, alam niyo po, God is preparing you for something bigger. Promotion, maybe. Okay? Something bigger. Inheritance. For example, si Kuya Gio, no? Paborito nating gawing example. Meron pala siyang, bring it on. Sabi ko sa inyo, mga online viewers, okay? Sa namin dito. Meron pala siyang tiyo na hindi niya alam, bilyonaryo. Okay? Na bigla siyang naka-receive ng letter na meron siyang inheritance na malaking pera. Ang question ko po, okay? Hindi siya nag-effort. Hindi siya nagsabi na pinagtrabahuhan ko yan. Ano lamang po meron siya sa tiyo niya, yung relations. Okay. And the same with us sa Panginoon. Okay. Hindi tayo makapagmamayabang na ang laki ng ganda ng sweldo ko, ang ganda ng pinag-aralan ko, ibibless ako ng Panginoon. Kundi, ang meron lang tayo is yung relasyon natin sa Panginoon. And that relationship secures us of that inheritance. Hallelujah! Diba? Napaka-exciting ng ating journey sa Panginoon. Nasa atin na yun eh. At yun nga po, sabi nga po, Genesis 39 verse 5. Ito na po. Sabi dyan, naging Prime Minister ng Egypt, si Joseph. Okay? Fast forward po tayo. But then, before yon, sabi po sa verse 5 ng Genesis 39, binanggit po dyan, sabi dyan, so it was from that time, he had made him overseer of his house. Okay? Alam po nangyayari, nasa atin yung favor ng Lord. Yung mga nagtatrabaho lalo na, okay? Nakikita yung natin yung excellence sa trabaho. Not because, ando na yung galing. Pero, kasi ando pa rin yung favor ng Lord. Okay? Marami kayong mga candidates na ma-promote, pero ikaw yung napopromote kasi nasa iyo yung favor ng Panginoon. At ganyan po nangyari kay Joseph. Sabi dyan, ginawa siyang overseer ng house. And all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sakes. Yun po yun. Okay? Nabibless ang iba dahil sa atin. Dahil dun sa inheritance na nasa atin. Nakakahawa mga kapatid. Ito po tanda natin. Kapag nasa atin ang inheritance, hindi po ito nata-turn off. Walang turning on and turning off sa blessings ng Lord. Habang tayo po ay lumalakad, habang tayo po ay nagtatrabaho, kasama natin yan. Kasama natin ang blessings ng Lord. Sabi dyan, and the blessing of the Lord, okay, was on all that he had in the house and in the field. Pwede ba natin claim din sa ating mga buhay? Sabi natin, and the blessing of the Lord was all that I had in the house, or in the office, in the school. Okay?
Yun po yung ating inheritance. Pero, ang question natin ngayon is this. 12 silang magkakapatid. Bakit po kaya si Joseph ang naka-receive? At ito po yung ating gusto ko pong ipaalam sa ating lahat. Well, tayo pong lahat ay seeds of Abraham. Pero may mga Christians na kailangan malaman kung ano yung susi sa inheritance ng Panginoon na na-receive ni Joseph. Kasi 12 sila eh. Bakit hindi si Judah? O later on, yung mga anak ni Judah actually ang naka-receive and then si Jesus Christ. Okay? Dumating doon sa line of Judah. So tingnan po natin, bakit si Joseph ang naka-receive ng inheritance? Nakakapagtaka rin po, di ba? Bakit hindi yung 12? Bakit hindi lahat sila? Bakit si Joseph lamang? Ito po magandang makuha natin. Okay? The blessing of the Lord is upon Joseph. And so are we. Okay? Kaya sa Zechariah 8:13, ito po tandaan natin. Sabi diyan, and it shall come to pass, just as you were accursed among the nations, O house of Judah and house of Israel. Sabi diyan, so I will save you, and you shall be, shout po natin, a blessing. Okay? Again, so I will save you, and you shall be a yes. Yun po ang purpose natin. Sinave tayo ng Panginoon para maging blessing. Para hindi maging curse. Hello? Ano po yung salvation natin? Dahil ang purpose po natin is maging blessing sa iba. Sige nyo po yan, oy, blessing ako sa'yo. Sige, blessing ako sa'yo, ha? Hallelujah. Ang SGC po ay nag-exist because we are blessing to our community. Yun po ang kailangan natin na makita. At ito po ang key. Bakit si Joseph among the 12 ang naka-receive ng blessing? Alam niyo po, ang nakita ni Joseph o ang ginawa niya, meron siyang hunger for God. Yung heart para sa Panginoon. Kasi, tingnan po natin yung nangyari sa kanya na kahit itinakwil siya nakita niya yung purpose. Bakit? Sabi nga po niya, nagdi-discourse siya with all his brothers. Okay? Sabi niya, bagamat ang kalaban, ano sabi niya doon? He planned to evil, okay? Ano nga yung statement na yun? But God turns it, okay, for good. Dahil nakita niyo yung purpose eh. Okay? Siguro kung tayo yun, ako nga, iniisip ko, siguro nagalit ako sa mga kapatid ko. Siguro kung makita ko sila, ipapamukha ko sa kanila ginawa nila sa akin. Pero si Joseph, nakita niyo yung purpose niya kasi. He has this hunger, okay, sa Panginoon para po maging blessing siya sa iba. Yung pong hunger na yun is the faith na meron tayo sa Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na yung faith natin ay mag-waver. Okay? And lastly, dito po tayo magtatapos. Okay? Galatians. Tingnan po natin bakit sinabi kong faith. Kasi ang Bible din po ang nagsabi. Okay? Hindi po si Pastor Laverne, hindi si Brother Joel. Okay? Ang Bible po ang sabi diyan, verse 13 muna, Christ has redeemed us from the curse. Okay? Niredeem po tayo ng Panginoon from any curse, sakit at karamdaman. Hindi po galing na sa Panginoon yun. Wala na tayong sakit at karamdaman. Okay? Sinasabi natin dati, dinidisiplina yata ako ng Panginoon. Okay? Hindi po totoo yun, mga kapatid. Mga kapatid namin na nasa online, ang Panginoon po kailanman hindi magbibigay ng karamdaman sa atin.
At yung curse na dati sinasabi natin, sa aming pamilya, merong history ng diabetes, may history ng cancer. Pero nyo po, 2 Corinthians 5:17 says, we are a new creation. The oldest can, the new has come. Okay? Yun po yung isa pa na heritage natin sa Panginoon. Okay? Bakit po? Kasi sabi dyan, sa verse 13 ulit, He become a curse for us. Lahat po yun, inaccept ng Lord doon po sa cross ng Calvary. Okay? And then, sa 14, ito po yun. Ito yung kailangan nating i-exercise palagi para yung inheritance, yung key to Father's inheritance is this. That the blessing of Abraham, ito yung pinag-usapan natin, might come upon the Gentiles in Christ. Okay? Gentiles in Christ. Okay? Tayo po ay Gentiles in Christ, but much more, we are the seeds of Abraham. Okay? Hallelujah! Sabi dyan, that we might receive the promise of the Spirit through what? Faith! Okay? So yung promise ng Spirit, yung God's inheritance, okay? Ang key po doon is for us to have faith in Christ. Yung hunger. Okay? Yung gigil na mag-grow tayo sa Panginoon. Okay? Paano po? Via Bible study, via devotion. Okay? Sa Bible po natin. Fellowship. Church. Okay? Huwag po kayong mawawala. Joel, huwag kang mawawala. Hallelujah. Kakatuwa po, no? So by faith, yun po. Yun yung key. Okay? Sa closing, wow, ito na po tayo. Okay? Ang question po natin, am I qualified to receive the Father's inheritance? Well, ang solution po natin is yes, we are qualified by having what? The consciousness that all things work together for our good. We know, consciously, sabi natin, may purpose ng Panginoon. Bagamat naghihirap ang ngayon, I'm just passing through the valley. Hindi ito yung final destination ko. Okay? Consciousness that all things work together for our good and the heart hungry for God, which is our faith. Na-bless ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Kakatuwa po, no? Sa journey natin, yun nga, from now on, mga kapatid, well, ang problema hindi po mawawala. Yung pit season natin, yung kala natin nag-iisa tayo, hirap na hirap, kalooban natin, okay? Yung mga due dates, andyan na. Okay. But the Lord is so faithful. Yung isang story no na talagang nagpayak sa akin. Yung babae na inaagasan sa gospel. So 12 years, sabi ko nga, kasi doon, that time, hindi lamang ang problema niya yung sakit niya eh. Mas ang problema niya, yung every time na lalabas siya sa kalye, sisigaw siya na unclean, unclean. Para yung mga tao lumayo. Sabi ko, 12 years. So, tayo pa kaya na what we heard about Jesus. Narinig na natin kung sino ang Panginoon sa atin. Okay? Hindi natin dadanasin yun, mga kapatid. Kasi wala nang curse sa atin. We are blessed. We have the inheritance of the Father. Maniwala po tayo, manampalataya tayo doon sa finished work ng ating Panginoon. Kasi, yun nga po, walang turning on and turning off doon sa inheritance ng Panginoon. Kapag nireceive po natin ng Panginoon, lagi na naka-turn on yun. Naka-follow na sa atin yun. Wherever we go, whatever we do, whatever we possess, kung saan man tayo makarating.
andun yung inheritance sa Panginoon. So in 12 years na sitwasyon na yun, na wala siyang kausap, wala siyang ano. Pero nung narinig niya yung mga katotohanan about Jesus, nabago yung sitwasyon niya. Nagkaroon siya ng pag-asa. Nagkaroon siya ng faith. Nakapagdahipo, sabi nga niya, nahipo ko lamang yung hem ng kasuotan ni Jesus. Gagaling ako. And how much more tayo na nandun ang Panginoon sa ating buhay. Doon po sa aming mga kasama sa online, kung kayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, maybe this is the best moment na makita mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Makita natin, and even sa ating mga kasama na posible may mga problema kayo, sabi nyo, parang walang solusyon, parang walang katapusan, parang palagi nilang pagdurusa, parang palagi nilang kalungkutan. Pero, andun po ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus. Nakatingin po yan sa inyo. Gumagawa behind the scene. Nagtatrabaho kapag ikay tulog. Siya yung nasa yard shift. Para tayo po ay makakita ng bless. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Nandun yung kanyang fatherhood. Di ba? Hindi nagmamalo yung fatherhood ng Panginoon. Hindi siya nakatingin sa iyong ginawa, kundi nakatingin siya doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus doon po sa cross. Kaya kung kayo po ay first-timer sa mga kaibigan natin or may problema, can we just pray and spend this time, this moment with the Lord? Alam niyo po, savor natin. Savor po natin yung presence ng Lord. We thank Him for all the things happening to us. Huwag po kayong maging pagbawalan po natin sarili natin na magbigay ng papuri sa Panginoon. Kundi, let's give the Lord thanks. Ang daming reasons to thank the Lord. Let's keep our gates open for Him. Hallelujah. At sa mga kapatid po namin na wala pa sa Panginoon, I want to lead you in a prayer. Lord, thank you, Jesus. Sumunod po kayo sa akin sa pagkakataon na to. Salamat, Lord, na namatay ka para po sa akin sa cross ng Calvary to carry my sins on the cross. Salamat sa forgiveness sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, even sa kagalingan na dulot ng iyong tinapos na gawa sa krus. Ngayon po, Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Na ako'y niyakap mo, Lord God. Na Lord, wala nang curse, kundi lahat ay blessing galing sa iyo. May mga kahirapan, may mga pagsubok, may mga bad things na nangyari, pero hindi naman galing sa inyo, Panginoon. Pero ginagamit mo ito para po sa aking kabutihan. So salamat, Panginoon, na aking buhay ay tinanggap mo sa iyong harian. Mula ngayon, Panginoon, Lord God, magugutom ako sa iyong mga salita. At ikaw, Panginoon, ang aking Diyos sa aking buhay. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Salamat, kaibigan, sa panagap mo sa cross. At ngayon po sa mga kapatid natin nandito, maraming salamat na
kasama namin kayo sa journey ng tagumpay. Amen po ba? Sama-sama po tayo na mag-share ng gospel, magpatotoo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Tanggapin po natin yung mga bad things na hindi galing sa Panginoon yan, pero ginagamit ng Panginoon para po sa ating kabutihan. Okay? Again, thank you. God bless us all. Maraming salamat. Are you blessed, church? Amen. So, mula po sa ating mga napakinggan today, ang ganda po ng message talagang sa mga kapatid ni Joseph. Bakit si Joseph lang yung kita niya yung breakthrough sa buhay niya? And I praise God for this message dahil alam niyo po, may dalawang uri ng Christians, ano? We call it before the passive and the active Christians. Gamitin ko na lang yung mga lingwahe ng mga Gen Z. May mga Kristiyano rin po mga nonchalant. Sabihin na natin tayo yung mga OA. Let's be the OA ones. Amen. Si Joseph OA. Kaya nga siya kinainggitan ng mga kapatid niya. Nainis sa kanya. So, siguro po I would like to invite ating mga nanonood and even dito sa church. Ang dami pong pangako ng Diyos sa atin na ako personally naniniwala ako na mas marami pang gagawin ang atin pong ministry before the Lord comes. So, let us not be nonchalant. Maging active tayo. Maging OA na tayo for the Lord. Amen. Huwag natin gayahin yung mga kapatid ni Joseph. Maganda po ang ating hinaharap. Amen, church. Patuloy tayong mag-aral. Hindi lang yun, nasa isang tabig lang tayo. Wala tayong pakialam. Ang iniisip ng iba, ang iniisip natin, basta ako ligtas, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi po yun dapat ang mentality ng mga Kristiyano. Nonchalant yun. Tayo, OA tayo for the Lord. Ginagamit ko lang po yung Gen Z lingo, no? OA, ibig sabihin, active tayo. Gusto nating, Lord, use me as your mouthpiece. Use me, Lord, for your ministry. At alam ko po, napakaganda paalala ito ng Panginoon through Brother Joel. So, I would like to encourage each and every one. Kung kayo po, sa tingin nyo, kinakausap kayo ng Panginoon this time, even po yung mga nanonood sa atin online, na for the longest time, nonchalant ka. Napaka-passive mo. Yung mga tipong wala kang pakialam sa nangyayari sa mundo. Ang iniisip mo, basta ligtas ako. Wala akong pakialam sa inyo, ligtas ako. This is hindi po magandang attitude po ito. Pero let's be OA for the Lord. Amen, church? Papayag po ba kayo na gagamitin kayo ng Panginoon sa mas malawak na gawain? Amen? Nang sa gayon, hindi lang tayo ligtas, mas marami pang ililigtas ang Diyos. Gagamitin po ang ating mga buhay. At tayo po yung mga Joseph na ating panahon. Because you have already received the inheritance. Sabi nga ni Brother Joel. Amen. So, today, I would like to pray for you na ang kinin natin, lalo tayong maging gutom sa pagkain para sa ating kaluluwa. Nang sa gayon, hindi natin nakikita yung madilim na mundo. Nakikita natin bilang mananampalataya na mas marami pang kaluluwa ang dapat maligtas. Amen? Amen. Sige po, mga nanonood sa atin online, I would like to pray for you. Aming Ama, maraming salamat for using Brother Joel na nagbukas sa aming mga isipan. At napaisip kami kanina, Panginoon, bakit nga ba maraming mga mananampalataya sa ngayon ang hindi na nanagumpay sa buhay, hindi po nila nagagamit yung mga mana na ipinamana mo na po sa amin. It's just because, Lord, marami pa rin po siguro sa amin and even sa mga nanonood sa amin. And we believe, Lord, na hindi mo kalooban ito. And thank you for using Brother Joel para i-encourage po kami. Buksan na aming isipan. And thank you for using Brother Joel to be
your mouthpiece na nangusap, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. And from now on, Lord, kung meron man po mga kapatiran sa ngayon, online and on-site, mga nonchalant, mga passive, in the name of Jesus, ano man po ito, katamarang ito sa aming kaluluwa, we rebuke this in the name of Jesus. And from now on, Lord, tutulungan niyo po kami. Patuloy namin ang kinit ng mga mana na sadyang ibinigay niyo na po sa amin at makikita, Panginoon, sa aming buhay na kami po ay nananagumpay. Kami po ay daluyan ng kaligtasan na ipinapahayag mo sa bawat tao sa mundong ito. At makikita, Panginoon, sa amin ang buhay ng isang taong ligtas. At dahil kami po ay naniniwala mga ligtas na, dahil kami po ay nanampalataya sa butong na anak na si Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, mamumunga, O Diyos, sa aming mga buhay. Kikilos kami, hindi dahil para sa aming kaligtasan, kundi dahil naniniwala po kami ligtas na kami. At gagamitin mo kami bilang mga Joseph na aming panahon to declare what we have done on the cross through your Son. At nang dahil dito, O Diyos, marami makakapakinig. At kapag sila po ay nakapakinig at nanampalataya, tatawag po sila sa inyo. At kapag sila po ay tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maraming salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po sila bibiguin. Sila po ay maniligtas. Lord, use us, Lord, sa bawat field na aming pong ginagalawan. Lord, use us. And we are willing to be used by you. Salamat po, Panginoon. Salamat for giving us yung inheritance na nag-uumapaw. Thank you for blessing us. Lord, thank you for blessing us so that Lord, we will be a blessing to others as well. Salamat. At mga kapatid, anuman po yung mga bumabalakid sa inyong mga buhay. In the name of Jesus, anuman po yung mga kalungkutan na sumasagabal sa inyong mga buhay. Kung bakit hindi kayo makausad, papalapit sa inyong mga katuparan na inyong pagkakatawag bilang mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, we rebuke this. At kiniklaim namin kung paano kami tinawag ng aming Ama na aming Diyos ay mangyayari po ito sa aming mga buhay. We will never be passive believers. We will be active Christians from now on. From now on. Come on, church. Believe this. Salamat, O Diyos. Salamat po. At inaangkin din po namin as active believers, active Christians, na kami po'y pinaging matuwid na, banal, pinaging malusog din, Panginoon, as we have said in the scriptures, as Jesus is healthy, as Jesus is righteous, as Jesus is holy, so are we in this world. At ito po ang aming ibabalita sa mga taong aming makakaharap at makakasalamuha from now on at sa mga darating pang panahon. And this, Lord, we thank you. This we pray and claim in Jesus' mighty name. At po tayo magsabi na, Amen. Amen. See you next Sunday, church. Stay blessed. Bye. Makakaupo na po tayo. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare
blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.